Hi guys, para sa vlog na to, kwento tayo ng saglit. Hinahanap ko sa yan sa mga comment section, sa IG, sa YouTube, at saka sa Facebook. Okay, so kwento tayo ng saglit tungkol sa jowa. Ganyan, okay? Pero syempre, bago yan, intro muna tayo. Let's go! Kwento na natin, mabilis lang. Alam niyo naman yan, hindi tayo pala share. Okay? Pero kung gusto niyo ako makita ng active, nandun tayo sa yung page ko dyan sa Instagram. Tapos, yun, nagkakilala kami saan ba? Hindi ko na lang babanggitin, pero hindi kami nagkakilala sa mga dating app. Wala akong dating app ever since, okay? Wala, hindi ako gumamit ng Tinder or kung ano man yung nasa isip niyo na dating app. Zero. Tapos sa dulo ng vlog, i-judge na lang kami. Ako lang pala. Okay, so congrats sa may mga ka-date, sa mga wala. Nga. So anyway, yung first part ng usap namin, okay naman siya, dire-diretso. So nag-video call na kami agad niyan. Tapos, a few weeks later, parang sinabi niya yata sa ate niya, "Teh, may kausap ako na ganito, ganyan." Tapos ayaw pa maniwala ng ate niya kasi ang tawag niya sa profile ko is parang dummy lang or parang poster account. Pero nag-set sila ng appointment yata yun para mag-video call. Kasi yung ate niya parang hindi available minsan. So, yung tinawagan na ako, okay na. Okay, dalawa yung ate niya. So, yun, doon na sila naniwala na totoo yung profile ko. Okay? So, yun. Moving forward, meron siyang trabaho. Madalas na kami mag-usap pero parang putol-putol. Tapos, yung phone niya, mabilis yun malobat. Parang ganun. Okay? Tapos, sabi ko sa kanya, mag-quit ka na magtrabaho. Ako bahala. So, yun. Nag-quit siya agad. Hindi naman agad. Parang sinabi ko lang daan-daan. Gusto ko nang kausap. Gusto ko may nag-alabit sa akin. Ganon. So, mag-quit ka na. Parang bahala sa'yo. Ang trabaho mo lang, landiin mo lang ako. Ganon. Okay, tapos guys, bago tayo magpatuloy dun sa title natin, ano naman siya, 20 plus years old. Lagpas naman siya ng 22. Ganyan, okay. Ako, medyo may bigote ako ngayon. Ang age natin ngayon is 29. Pero itong month, ito na yun, 29. Well, anyway, moving forward, wala naman kami masyadong problema. Nagka-problema siya, yung tenga niya, parang nasobran siya sa paglilinis. Ganon. So, sumakit yun buong araw. Tapos sabi ko sa kanya, ba't hindi ka pumunta ng hospital? Sabi ko, sige na, pumunta ka na doon. Nagpa-check up siya. The next day, na-operahan siya kaagad. Meron siyang stick na kagano'n, no? Stick mahaba, tapos ang daming tape. Ganon. So, sobrang sakit. Iniinuman niya lang ng pain reliever. Okay? Tapos, ang bonding namin, meron kaming isang common na bonding. Yung, basta may games kami, ganito rin. Sa PC kami naglalaro. Kaso nga lang, umaalis pa siya ng bahay para makapaglaro sa magandang computer shop. Yun, every time na maglalaro kami for the whole year, sinasabihan ko siya na bili ka ng pasalubong para kay mama, para kay papa, ganyan, para pagdating doon, hindi ka nalaway, may pagkain ka, okay na nadala, kasi kung saan ka na naman pumupunta. Pero yung nalaman nila, mama at papa, na ako yung kasama niya maglaro, okay lang. So, yun. So, pinayagan na siya. Yun na kasi yung parang bonding namin. Pag wala akong pasok, naglalaro kami. Actually, after ko pumasok, pag nandito na ako sa bahay, naglalaro pa kami at least mga 2 to 3 games bago ako matulog. Yun yung bonding namin. And after a few months namin nag-usap, umuwi na ako ng Pilipinas, pinuntahan ko na siya. Yun. So, pagkita namin, pakbakan na agad. Kidding aside, yung nagkita na kami, sinundo niya ako sa airport, tapos tinawagan namin agad yung mama niya. Okay, so, yan. Nag-hi-hello lang. Hindi ko muna minute yung mama niya kasi nga, naiiya pa ako. So, kasi baka mamaya, alam mo yun, hindi kami mag-click kasi yung usapan namin, kita muna tayo bago tayo magpatuloy lahat-lahat. Yun. Okay? So, nagkita na kami. Okay naman sa hotel. Pasado, masarap. Kasi yung mga oras niya, ang goal niya lang talaga is magkita, mag-usap, tapos kapaan, ganun. Pero ako, hindi ko naman yung masyadong inisip. Inisip ko talaga yung performance ko yun. Dapat pang golden buzzer para hindi niya makalimutan. Sinabihan ko siya na tawag mo si mama, mag-hi tayo ulit. Yan, sabihin ko, pasado ka. Sorry, kasi tatawa ako sa pinagsasabi ko. Sa mga bata, bawal kayo manood dito. Umalis na kayo dito. Ano to? Pang adult, okay? Tapos, yun. So, sinabi niya, gusto mo bang lumabas? Sabi ko, hindi. Ba't tayo lalabas? Ihilayin pa ang hingo. Oo nga pala guys, yung lugar niya, maraming tourist destination doon. So, sabi ko, ikaw na bahala kung saan ako gustong dalhin, okay? Pero hindi kami pumunta sa mga tourist destination. Dinala niya ako sa mall, tapos pumunta kami ng arcade, ganyan. So, kanta kami doon. Hindi ako makanta. Pero, napakanta ako kasi, wala lang. Kasi parang komportable ka na sa kanya Parang kahit ano pa yung boses mo, sabi niya, sige, kanta ka lang.
kahit ano pa yung boses mo, okay lang yan. So, kanta kami doon. Tagal namin kumanta, parang almost 2 hours yun. Tapos, ikot-ikot sa mall. And then, yung first dinner namin is Korean barbecue. Yun, para mahaba yung usapan ulit. Wala naman kaming dull moment kasi ang dami niyang tanong. Meron din ako mga tanong. Kasi mararamdaman mo naman yan pag hindi mo feel yung kasama mo parang tahimik, tapos yung mga tanong is like pilit. So siya, dami yan tanong. Tapos ng barbecue, nagkape kami, lakad-lakad. The next thing you know, midnight na, bumalik na kami dun sa hotel. Okay? Ang nagawa ko na lang nun guys is mag-toothbrush, tapos nagubad ng damit, diretso tulog. Parang mga 10 seconds lang, tulog na ako. Okay? Pero every like 30 minutes or 1 hour, nagigising ako. Kasi nakayakap siya sa akin, tapos hindi siya natutulog. Pero sabi ko, ba't hindi ka natutulog? Sabi niya, wala lang, gusto lang kita pagmasdan. Yun yung word niya. Tinitignan niya lang ako, kinakabisado niya yung mukha ko. Sabi ko, baliw. And then yung gumising na kami, mga around 8 o'clock yun or 9 o'clock. Nagsorry lang ako sa kanya kasi sabi ko, pasensya ka na, hindi na ako nakaligo. Baka sabi mo, baboy-baboy ko. Sabi niya, okay lang yun kasi pagod talaga ako eh. Pinapalitan naman yung hotel sa yung housekeeping, yung bed, pinapalitan. Yun, may free breakfast kami. So after ng breakfast, in-enjoy namin yung facility, nag-swimming kami. Tapos, meron siyang activity na ginagawa. So, sinamahan ko siya dun sa activity na yon. Parang activity na yon 2 hours. Pero dun lang yun sa hotel. May ginagawa siya. Yun, pati ako sumali na rin. Kasi gusto ko rin naman yung ginagawa niya, napasali din ako. Parang napilit niya ako. Okay? So, yung bandang afternoon na, lumabas na kami para mag-dinner. Tapos, bumili na rin kami ng mga pasalubong para sa family niya. Okay? So, tapos nung gabi, tulog na tulog kami parehas. Actually, ganoon naman talaga yun pag nag-bond kayo or chemically bonded kayo ng tao at tapos gusto nyo talaga yung isa't isa. Within like few seconds, makatulog kayo ng sabay. So, ganun yung nangyari, kaya mahimbing yung tulog namin. The next day, umuwi na ako, hinatid ako sa airport. Tapos, yun, umiyak siya. Sabi ko, huwag kang umiyak. Magkikita tayo ulit after few months, okay? So, yun, tinawagan ko si Mama. Nag-click kami, so dire-diretso lang. Yun yung sinabi ko sa kanya. So, bumalik na ako ng States. After few months ng pag-uusap namin, dire-diretso pa rin siya kung anong ginagawa namin noong mga naunang months. Ganun pa rin. Lagi may pasulubong si Mama. Ganon, at saka yung bonding namin. So after few months, umuwi ulit ako ng Pilipinas, nagkita ulit kami. Hindi ko muna minit yung parents niya kasi hindi ko pa kaya. Medyo nahihiya pa ako. Pero excited ako makita yung parents niya. Okay? Pero hindi kami nag-meet. So, yung parents niya, pero kami, nagkita kami. Medyo may nagawa akong kasalanan dun sa hall na pagkikita namin. Okay? So, yun. Pinatawad niya naman ako. So, okay, dire-diretso. Pero yung kasalanan ko na yun, mabigat. Okay? So, yes, hindi ako yung good person dun sa sa story. Ako yung bad person. Yan, shortcutin ko na after namin mag-meet ng second na meeting namin. So, balik ulit ako dito sa States. Yun na, medyo inaaway-away niya na ako. May time na iba-block niya ako, block and block, block and block. May time na hindi niya ako kausapin ng isang buwan, ay ng one week muna. Maghiwalay kami, tapos babalik. 1 month na hindi ako kausapin, tapos yung is 1.5 month hindi kami mag-uusap. May hapyaw-hapyaw, parang ganon. Kasi nabubuisit siya sa akin. Ganon. May pinagkukuhanan yung galit niya. Pero sabi ko, kung kailangan natin mag-move on, hindi po pwedeng paulit ulit. Ganon, okay? Tapos may time na tulog na ako, galit pa rin siya, pinapagalitan niya ako dire-diretso. Kahit na kahit nagtatrabaho ako, ganyan, okay? Minsan kasi matutulog na ako, gusto ko lang siya makita muna bago ako matulog. Pero minsan ayaw ko maghangap. Tapos sabi ko sa sarili ko, sige pagalitan muna ako, basta wag kang maghangap. Titignan lang kita. Ganon. Tapos ako nga pala guys, yung relationship ko dito is 1 year, saradong 1 year. Lagpas na ng konti ng 1 year, okay? Kasi hindi ko na kinount yung mga kasi binablock niya ako eh. Ganon. So yung third meetup, so take note guys in 1 year, 3 beses ako umuwi na Pilipinas para makita ko siya. Ganon, okay? Yung pangatlong uwi ko, hindi ko muna minit yung family ko. Paglapag ko ng gamit ko, punta agad ako sa kanya. Alam yun ng relatives ko na inuna ko na yung nagpapasaya sa akin. So, pinuntahan ko na sila doon, meet ko yung family niya, yung buong family niya, pati brother-in-law. Yun, so okay naman kami, bonding buong araw hanggang sa mapagod. So, after ng meeting ko doon sa parents niya, yun, meron ako nagawang na kasalanan. Yun, mabigat din, pero hindi ako guilty doon. Yun ang sinabi ko sa kanya kasi wala akong evidence na mapoprovide
yung moment na yun kasi nga, wala naman talaga. So, pinagalitan niya ako, galit na galit siya. Tapos actually guys, yung nagalit siya sa akin, nasa bakasyon pa ako noon eh. Tapos binlock niya ako. So, hindi ko na tinapos yung bakasyon ko. Bumili ako ng plane ticket, pabalik ng Manila. Tapos yung pagbalik ko ng Manila, bili ulit ako ng plane ticket papunta sa kanya. So, pinuntahan ko siya. Meron ako ng address niya, pero yung address niya is like, parang wala sa Google Maps. Parang ganun. So, paglapag ko ng terminal, naghanap lang ako ng driver na ipapakita ko yung address niya. Alam niyo po to kung saan. Sasabihin nila, hindi, pero hanapin natin. Ganon. So, nakailang ano pa ako nun. Malayo eh. Ganon. Parang nakatatlong, ano ba tawag sa ganon? Tatlong barangay para lang mahanap ko siya. Yun. Pero nahanap ko siya. Yun. So, tuwang-tuwa yung mama niya, na-surprise yung parents niya na nandun ako para mag-sorry. Pero sablay. Sinasabi niya kasi, may pera ka kasi kaya nakakabili ka ng plane ticket, kaya mo yung gawin yung mga ganyan. Ang sabi ko naman, hindi porket may pera o kaya may capable bumili ng ticket, pupuntahan ka kasi wala lang, okay? Gusto ko ng tao, kaya pinupuntahan ka. Ganon. Tsaka hinanap pa kita, Diyos ko. Pag tumatawag siya sa akin, nag-hi pa rin ako dun sa parents niya. Okay? So, yun. Ang tawag ko sa kanya ngayon, Baby Dragon. Lagi na yung galit sa akin. Yan. Si Baby Dragon naman, maalaga siya at saka malambing. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. Okay? May effort to. Then, may time na pinapanood niya lang ako matulog kahit hindi na ako basta tulog na ako, pinapanood niya lang ako. May kita mo na lang yung cycle ng conversation, mga 5 hours, 6 hours, gano'n. Basta nakikita niya ako, okay na siya doon. Tapos one day, dumating yung evidence ko. Yung evidence na yon, nakita niya na yon, panigurado bago ako siya makita. Pero sinend ko pa rin sa kanya. So nag-usap ulit kami. So, hindi ako 2 hours kami nag-usap, almost 2 hours, pero mga 5 to 10 minutes lang yung ko doon, yung rebuttals ko. Ganon. Hindi na ako dumaldal kasi wala na eh. Ayan yung evidence ko. Ikaw nang bahala kung maniniwala ko or hindi. Medyo mahirap lang tong sitwasyon na to kasi nakilala ko yung family niya. Nag-bond kami. Ganon. So, mini-message din ako ng mama niya. Mini-message ko rin yung mama niya. Tapos, nag-prom din ako sa sarili ko na hindi na ako mag-message dun sa family niya. Prom lang. Half promise. Ganyan. So wala na, hiwalay na kami. Medyo nag-mellow naman siya kasi nakita niya yung evidence ko. Wala naman talaga akong ginawang kasalanan. Okay? So yun, wala tayong Valentine's Day. Pero siya, marami siyang rebound. Okay? Marami nag-aabang doon kasi parang marami siyang manliligaw eh. Ganon. So hindi na ako nakikialam doon sa mga manliligaw niya. Ganon. Okay? Tapos, pag meron naman manliligaw, guys, layo na kayo. Hayaan nyo na siya. Okay? Yung katulad ko naman, yung basta busy ka lang, maraming kasi ako ginagawa. Parang 6 days na ako pumapasok ngayon. Kumuha ako ng overtime. Tapos, bumalik ako sa vlogging. And then, bibenta ako ng insurance. Nag-stock market ako. So, mabilis tayo makamove on sa mga ganyan. Okay? So, yun. Siyempre, love ko pa rin yun. Hindi naman yung mawala. Pero siyempre, kailangan natin mag-move forward. Pero nag-uusap kami, hindi naman like every day, every other day. Ganyan. Minsan whole day. At tapos hindi ko alam kung magigilit ako ng Valentine's Day sa kanya. Siguro na lang, araw ng kagitingan. Kasi matapang yun eh. So yun lang guys, maraming salamat sa pagsama sa akin para sa araw na to, sa panonood. Huwag mong kalimutan mag-subscribe, like this video, please give it a thumbs up, comment down below. I'll see you in the next one. I'm out of here.